Di ko alam kung napanood na ninyo yung video sa social media na isang estudyante, susurpresa niya dapat yung kanyang mga magulang dahil meron siyang honors, cum laude. At nung isusurpresa niya yung mga magulang niya, she was expecting na matutuwa yung mga magulang. Pero they were disappointed at ang sabi, ay cum laude lang, akala ko magna cum laude. Marahil narinig na rin natin, ay second place lang, ay second honor lang, ay kulang. Minsan yung mga effort natin parang kurang. Kulang na kulang pa rin sa perspektibo at pananaw ng ibang tao. Kahit alam mo nang hanggang doon ka na lang, binigay mo ng lahat-lahat, kung ano yung meron ka, sa iba, kulang pa rin. Pero sa pananaw at puso ni Jesus, sapat tayo, hindi kulang. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isang problema ng mga apostol. Nung nakita nilang napakaraming taong sumunod kay Jesus, dahil siya nga'y nagmimilagro, they were so preoccupied, unang-una, kung saan kukuha ng pagkain na ibibigay sa mga tao. Narinig naman natin, humigit kumulang 5,000 ang mga lalaki lamang. So, sa kanilang puso't isipan, sinasabi nila, saan tayo kukuha ng pagkain? Jesus, kulang, wala. At yung batang to, may dalang kapiranggot na pagkain, 5 loaves and 2 fish, 5 isda, at tinapay, 5 tinapay, 2 isda. So they were preoccupied, Lord, this is not enough. Paano nito pakakainin ng lahat ng mga taong ito? Pero alam niyo ginawa ni Jesus? Nagmirakulo. Kinuha yung tinapay at isda, nagpasalamat sa Diyos, at lahat nakakain. This is the miracle of the loaves and 2 fish. Na pwede nating i-relate sa buhay natin na kahit kapiranggot yung meron tayo, pwedeng gamitin ng Diyos para makagawa ng mirakulo. Hindi sinasabi ni Jesus na tayo mismo yung gagawa, especially when we are faced with difficulties and challenges. We immediately would want na, okay na dapat. Gusto natin escape kaagad yung problema. Gusto natin kinaumagahan, dapat solved na. Kasi nga natatakot tayo, baka kulang yung effort. Baka kulang yung ginawa natin, kaya nandito pa rin tayo sa sitwasyon na ito. And that's why we try our best in our own capacity to solve everything on our own. Kaya ko to, gagawin ko lahat ng to. Pero alam natin, may mga pagkakataon na talaga hindi na natin kaya at sagad na. Kulang talaga yung may bibigay natin. Kulang talaga yung lakas natin. Kulang talaga tayo kumpara sa mga napakalaking problema. Pero sinasabi ni Jesus, alam mo kahit kulang ka, that's enough. As long as you have given your best, your effort, your 5 loaves and 2 fish, and allow me to transform that. At hayaan mo kung gamitin niyang kapiranggot na meron ka, kapiranggot na lakas, kapiranggot na talento para gumawa ng bagay na nakakamangha. See the difference? God does not want us to perform the miracles. God wants us to exert the effort and allow Him to do the rest. Ganun ang pagtitiwala. Sabihin mo, Lord, ito lang yung kaya ko. Lord, ito lang yung talento ko. Lord, ito lang yung meron ako ngayon. Bahala ka nang magparami. Basta alam ko sa puso ko na ginawa ko lahat ng makakaya ko. And in the heart of Jesus, that's more than enough. Hindi kulang.
sapat yun para makagawa ng mga bagay na hindi natin akalain na magagawa natin. And so the first point of this Sunday reflection natin is to entrust everything to the Lord. Kahit pakiramdam natin kulang tayo. At hayaan na natin siya yung pumuno na kung ano man yung kulang na nararamdaman natin. At hayaan natin na siya yung gumalaw. Gagawin din natin yung part natin. Pero siya yung in control at gagawa ng mirakulo para sa atin. And I tell you, it's difficult to do that. To entrust it to the Lord. Kasi nga nakakaya, di ba? Parang, ito lang kasi. Lord, ito lang kasi yung nakayanan ko. Pero sinasabi niya, kahit na ganyan yan, mahalaga sa akin. Di ako maghahanap ng ibang effort, di ako magde-demand, pero as long as binigay mo lahat-lahat, ako nang bahala sa'yo. Yun yung ginawa niya sa bata. Kapiranggot, pero napakain ang iba. Who knows, my dear friends, when we offer to the Lord whatever we have, we can also transform the lives of other people. Di man natin maintindihan ngayon, kasi nga, minsan kini-question din natin mismo yung sarili natin, pero kapag hayaan natin yung Diyos ang gumalaw, makagagawa siya ng mga bagay, again, na nakakamangha, na hindi natin maunawaan, na hindi natin maintindihan. So yung unang pagdarasal natin ngayon, Lord, grant me a heart that can trust you. Grant me a heart that can surrender everything to you, even the meager talents, things, achievements that I have. At ikaw na yung bahalang magpalago at magparaming sa aking puso, sa aking kakayahan. Pangalawa, second thing that we can learn from our gospel reading ay ito. Nabanggit dito na malapit na noon yung pista ng Pasko ng mga Hudyo. And in some commentaries, sabi nila, dahil malapit na yung Pasko, may mga dala-dala sila. Imagine you go to a feast. Di ba, siyempre, nakahanda tayo, may dadalhin tayo. We'll bring some food, we'll bring something with us. Papunta doon sa celebration na yan. Pero ano yung nakakamangha? Nung taggutom na, walang lumabas na pagkain. Nung nung kumakalam na yung sikmura, walang lumabas na pagkain. Maliban sa pagkain na dala-dala nung bata. What can we learn from this? Sabi ng isang parishioner dati sa akin, Father, there's poverty because of God. So, kinorek ko. Sabi ko, alam mo, may kahirapan hindi dahil galing yan sa Diyos. He allows it, pero hindi nanggagaling sa Kanya. Alam niyo kung saan nanggagaling? May kahirapan dahil merong ganid. May mga mahihirap dahil may korap. May mga mahihirap dahil may mga sakim. May greed sa puso natin. And imagine these people, if they brought everything that they have, they could have fed each other. Pwede naman sana nagbigayan na lang sila ng pagkain or kung ano yung dala-dala nila so that lahat nakakain, so that Jesus hindi na kailangan mag-perform ng miracle. It only shows that we have the tendency na isipin muna na, ako muna.
isusubo ko muna bago kung may matira, yun siguro yung papamigay ko sa iba. Ako muna. Pero sinasabi ni Jesus, just like that of the innocent boy in our gospel reading. Di niya maintindihan, di niya, out of nowhere, kapiranggot yung meron siya eh. He did not realize kung gaano karami yung taong nangangailangan na hindi kayang pakainin nung dala-dala niya. But he surrendered. He gave that to Jesus. Ang tanong, how about us? Tumutulong ba talaga tayo? O sarili muna talaga? Alam nyo, may nabasa ko sabi, when nag-gauge natin yung generosity ng tao, if you can give, kahit na meron ka rin mga sariling kailangan. If you can help, kahit ikaw mismo maraming pinagdaraanan. Sabi nga nila, hindi lang tulong yun, pagmamahal yun. And so my dear friends, I hope that we can also learn from that little boy to share something. Kahit sabihin siguro natin na napaka-insignificant naman ng contribution na to, ang liit naman ng bagay na ito. But when we share, again, it can change the lives of other people. Huwag nating ipagkait yung mga pagkakataon na kaya naman nating tumulong. Huwag nating ipagkait yung tulong na kaya nating ibigay sa ibang tao. And when we say tulong, doesn't necessarily mean pera. Yan kasi tayo, di ba? Tulong ay pera, ngutang na naman. Hindi eh. When you say tulong, it's more than monetary thing. Pwedeng pakikinig, pwedeng paglalakbay, pwedeng kaibigan, nakasama. So my dear friends, the second thing that we will pray for this Sunday is that, Lord, grant me a heart that can give, even if it means na walang matitira sa akin. Lord, grant me a heart that can give kahit minsan masakit. And Lord, grant me a heart that can give kahit na walang babalik. And when we do that, lahat tayo magiging Jesus. We will be miracle workers to our brothers and sisters. Hindi na kailangan na nandyan si Jesus tayo sa harapan natin kasi tayo na mismo yung magiging representative ni Kristo para sa ibang tao. So kung sa ibang tao kulang ka, sa Diyos sapat ka. Gamitin mo kung ano yung meron ka ngayon para baguhin hindi lang yung sarili mo, kundi lalong-lalo na yung buhay ng ibang tao. You may feel very insignificant and little in the eyes of the world, but in the eyes of God, you are precious, you're important, you have a purpose. Gamitin natin kung ano yung meron tayo. Use your 5 loaves and 2 fish. Amen.